Sige, maaari nang kainin. Huy! Narinig nyo na ba? Pinakamakapangyarihang tao sa mayamang pamilya ng Jing City, si Su Anji, tinaguri ang bakal na Diyos ng kamatayan. Presidente Su. Bigla na lamang nagkaroon ng malubhang karamdaman. Malapit ng mamatay. Kumalat na ito sa buong bansa. Si Presidente Su ay nakabitin lamang sa isang hininga. Nag-aantay lang siya ng isang tao. Sino ang sinasabi ninyo? Si Presidente Su Ansi, ang namumuno sa Jingtun Group. Noong unang panahon ng pagtatatag ng Jingtun ni Presidente Su, siya ay napilitang walang takas. Muntik nang magpakamatay. Isang henyo sa matematika ang sumagip sa kanya. Binigyan siya ng henyong iyon ng isang pangunahing algorithm. Ito ang nagpasigla muli sa Jingtun. Anong ginagawa mo? Mawawalan ka ng buhay kung mahulog ka. Ano ba? Hindi ka pa ba nakakita ng taong tumatalon sa ilog dahil nabangkarote ang kumpanya? Nabigo ang aking negosyo? Ang pangunahing koponan ng teknolohiya ay lubusang nahukay. Utang na utang ako sa bangko. Ayokong maging pabigat sa aking anak na babae. Mas mabuti pang tumalon sa ilog para matapos na ang lahat. Maaari kitang bigyan ng isang pangunahing teknolohiya. Ngunit may isa akong kondisyon. Huwag mong sayangin ang aking pagsisikap. Pag-igtingin ang aking mga natuklasan sa pananaliksik. At huwag mong ipahayag kailanman ang aking pagkakakilanlan. Ang pangunahing algorithm ng Jingtun, iyon ay tumugon sa 100 taong suliranin sa matematika. Direct ang ginawang pinakamalakas na korporasyon ng Jingtun. Mayroon palang ganong henyo sa mundo. Hindi katakatakan si Presidente Su. Gusto pa siyang makita bago mamatay. Ay, talagang hindi alam kung nasaan na ang henyong iyon. Ako si G-Fan. Mula pagkabata, napansin ko na. Iba ako sa ibang tao. Labis ako sensitibo sa mga numero. Noong 2nd taon ko sa mataas na paralan, nalutas ko ang mga 10 pangunahing suliranin sa pananaliksik na gumugulo sa mundo ng daan na taon. Tiyak na mababago nito ang buong balangkas ng mundo. Kaya nga, hindi ako nangahas magbunyag ng basta-basta ng aking mga natuklasan sa pananaliksik. Napakabata pa. Paano siya magiging taong hinahanap ng nanay ko? Isa na namang nagpapanggap ang dumating. Itapon ninyo siya. Alice. Sabihin mo sa nanay mo, ako si G-Fan. Papapasukin niya ako. Taong naghihingalo. Bawat segundo ay isang matinding pagdurusa. Ganoon ba talaga kahalaga ang taong iyon? Isang hininga na lang ang natitira sa'yo. Maghihintay ka pa rin ba sa kanya? Noong panahong iyon, siya ang nagligtas sa'yo. Hindi nakala na makalipas ang ilang taon. Ikaw pa rin. Sino itong taong ito? Ano ba ang trabaho ng mga gwardya? Bakit pinapapasok kahit sino? Kahit kung sino-sino? Alam mo ba kung sino ang nakahiga sa kama? Ikaw bang tulad mo ay makakapagkita sa kanya? Lumabas ka na agad! Siya ay aking dinala. Sabi niya siya mismo ang hinahanap ng nanay ko. Ang hinahanap ni Presidente Su ay isang pambihirang henyo. Hindi naman sinabing isang matandang puti ang buhok. Ngunit kahit papahano ay dapat isa. Iginagalang na eksperto. Ito namang isang batang lalaking ito. Ano ba ang alam niya? Tama! Sa tingin pa lang, hindi siya ang hinahanap ni Presidente Su. Lumabas ka na agad! Hinanap namin sa buong mundo, ngunit hindi namin matagpuan ang pambihirang henyo na nagbigay daan sa muling pagbangon ng nanay ko. Upang matigil na ang kanyang pagdurusa. Susubukan ko na lang. Ako si G-Fan. Ikaw. Tagapagligtas ko. Sa wakas, hinintay kita. Kung wala ka, ang grupo ng Whale Swallow ay hindi magkakaroon ng kasalukuyang pag-unlad. Ikaw ang aking tagapagligtas at tagapagligtas din ng pamilya Su. Ina,
Nagkakamali ka ba? Siya ay napakabata. Siya kaya ang taong hinahanap mo. Lahat ng iba pa ay lumabas. Si Ruyan ay mananatili. Sa mga nagdaang taon, nakikita ko ang lahat ng pagsisikap na iyong ginawa. Ginamit ng whale swallow ang aking pangunahing teknolohiya upang ipagtanggol ng hindi mabilang na beses ang pagsalakay ng banyaga sa ating bansa na wagwo. Mahusay ang iyong ginawa. Sa huling sandali ng aking buhay, isaalang-alang mo na ako ay laging tumutupad sa aking mga pangako. Maaari mo bang ipangako sa akin ang isang bagay? Sabihin mo, Maaari mo bang pakasalan ng aking anak na si Ruyan? Ina. Ruyan, siya lamang ang natitirang sandigan na maibibigay ko sa iyo. Laging tandaan, dapat mong sundin ang kanyang sinasabi. Ituring siya bilang nag-iisang timonel ng whale swallow. Ina, sinusunod kita. Tiyak na ako ay maging tapat sa kaniya upang itaguyod at palakasin ang grupo ng whale swallow. Sa unang kalahati ng aking buhay, ako ay laging abala sa trabaho at hindi nabigyan ng sapat na pansin ang edukasyon ng aking anak. Nakikiusap ako sa iyo na tulungan mo akong turuan siya. sige, bibigyan ko siya ng 3 pagkakataon basta hindi niya hahamunin ang aking hangganan. Ako ay magiging kanyang sandigan magpakailanman. Ngunit, meron akong isang kondisyon. Kung siya ay makapasa sa pagsubok, nangangako ako sa iyo, makakasalan ko siya. At magiging kanyang kanang kamay, magpakilanman. Kuya Fan, sa mga nakaraang taon malaki ang naitulong ng iyong paggabay, kaya lalong sumulong ang grupo. Kung hindi nagkaroon ng bottleneck sa teknolohiya at R&D na kailangan pumunta sa ibang bansa para hanapin ang pinakamahusay na dalubhasa sa chip. Talagang ayaw kitang paalisin. Huwag ka mag-alala. Babalik agad ako. Ngunit ang dalubhasang iyon sa chip ay nasa antas ng isang Grandmaster. Inatasan ng bansa ang pinakamalakas nitong diplomat, ngunit hindi nakuha siyang pauwiin. Kaya mo ba talaga siyang pauwiin? Ang tutuusin, ako pa rin ang guro ng lalaking yun. Dati niya akong pinakiusapang tanggapin siya bilang estudyante. Ayaw ko, kaya siya nag-abroad para magpatuloy ng pag-aaral. Ang alam ko, makinig siya sa akin. Kuya G-Fan, sino ka talaga? Mula nang pumanay si Mama, nandito ka palagi sa tabi ko. Pero, wala ka man ng magandang diploma. Noon, paano mo naisulat ang mga kamanghamanghang algorithm na iyon? Hindi mo kailangan malaman ito. Kailangan mo lang malaman, tutuparin ko ang huling hiling ng iyong ina. Nasamahan ka sa buong buhay mo. Kuya G-Fan, hintayin kita. Gusto kong maging pinakamagandang nobya mo. Aalis na ako. Hindi na magtatagal ang Whale Swallow Group. Rentahan. Ginoong G, ikaw ang pinakamahalagang tao sa Whale Swallow. Bakit hindi ka sumama sa aming Frostfall? Ang kayang ibigay niya. Bibigyan kita ng 10 beses. Talagang magaling si Miss Liu. Sa loob lang ng ilang taon, ang Frostfall ay nagdulot ng malaking banta sa Whale Swallow. Ngunit, basta ako'y nandito, ang Whale Swallow ay hindi kailanman babagsak. Sa taon na wala ka, ang matataas na opisyal ng grupo ng Whale Swallow laging gumagawa ng maling desisyon. Ngayon ay naabutan na sila ng grupo ng Frost Descent. Hayes, kailan mo mababago yung pagiging mainit ng ulo mo? 70 taon ka na, pero ganyan ka pa rin kabigla. Kung hindi lang nagsalita ang guro ninyo, hindi sana ako babalik. 7 taon na ang nakalilipas
Nakilala ko sa internet ang isang penpal. Nagpalitan kami. Tinalakay ang akademya. Siya ang pinakamagaling na taong nakilala ko. Hindi inaasahang napakabata pala nang magkita kami. Kung hindi dahil sa kanyang malakas na kakayahan at lubos na napahanga ako, paano ako papayag na kilalanin ang isang binatang ito bilang guro? Sige, pumunta ka muna sa silitanggapan. Papuntahin ko rito ang babaeng yun. Sige, Ruyan, ako ay nakabalik na. Kumusta po, Gigi? Alam mo pa palang bumalik. Ate Ruyan, ito ba yung dating? Napakagaling na tagapagpatupad. Kilala kita. Akala ko matanda ka na. Hindi inaasahang napakabata mo pala. Wala ka pang 30, di ba? Ate Ruyan, ako ay humahanga sa kanyang katanyagan. Hindi ko inaasahang. Ayaw niya pala sa akin. G-Fan, si Xia Yue ngayon ay pangunahing talento ng grupo ng Whale Swallow. Kung maglakas loob kang saktan siya, dapat mo munang lampasan ako. Ruyan, pinalitan mo ang pangunahing koponan. Sa loob lamang ng 1 taon, malaki pala ang ipinagbago niya. Dapat nang pinalitan ng mga luma at lipas na ito. Kailangan ng Jingtun ng sariwang dugo. Bagamat hindi gaanong may karanasan si Xia Yue, ngunit matalino at mabilis umintindi. Siya ay isang bihirang talento sa larangan ng teknolohiya. Tungkol naman sa iyo. Isang taon ka sa ibang bansa, ni hindi mo na ipauwi si Grandmaster Chen. Wala ka bang silbi? O kaya naman, sa buong 1 taon mong nasa ibang bansa, puro paglilibang at kalayawan lang ang inasikaso mo. Wala kang ginawang trabaho. Si Grandmaster Chen, malaki ang kakayahan, natural na malaki rin ang ulo. Kahit sunod-sunod na pakiusap ng kagawaran ng ugnayang panlabas, ay hindi siya naibalik. Maliwanag. Ito ay isang imposibleng matapos na misyon. Ate Ruyan, kailangan kong magsabi ng patas. Hindi naman dapat buong sisi ay kay G-Fan. Sa bandang huli, mula pa lang sa simula, hindi naman dapat siya inatasan ng napakabigat na responsibilidad. Tama si Xia Yue. Simula ngayon, bilang tagapangulo ng grupo ng Jingtun, inalis ko si G-Fan sa kanyang posisyon bilang punong ehekutibong opisyal ng grupo ng Jingtun. hindi maaari, Presidents. Ang kanyang mga kontribusyon sa grupo nitong mga nakaraang taon, hindi maikakaila. Magdudulot ito ng malaking pagbabago sa stock market. Pao Manhin. Ate Ruyan, tingnan mo, lahat sila ay naniwala na ang kumpanya ay umabot sa kinalalagyan nito ngayon dahil lamang sa tulong ni G-Fan. Nakalimutan na ba nila ang mga merito mo? Ate? Bilang pinakamataas na tagapagpasya ng kumpanya, nagpasya ako. Natanggalin si G-Fan sa kanyang tungkulin. Mabisang agad simula ngayon? Unang pagkakataon, nagawa mo na. Guro, ang lakas ng loob ng babaeng iyan na ganyanin ka. Sa buong mundo, ang nakakaalam sa iyong kakayahan. Ako lang at si Su Anshi. Kahit ang nanay niya ay hindi nangahas na kausapin ka ng ganyan. Sino ba siya para magmalaki? Ayos lang. Anak siya ni Manager Su pagkatapos ng lahat. Mabuting tao si Manager Su. Kahit kinuha niya ang aking algorithm, lagi pa rin niyang sinusunod ang aking mga sinabi. Hindi kailanman gumawa ng masama. Sa halip ay nagsikap siyang magbalik sa lipunan at sa bansa. Ayoko lang makita ang kaisa-isang anak niya na maligaw ng landas. Hayes, Guro, mayroon kayong napakalawak na kakayahan. Bakit kayo magpapakumbaba sa napakaliit na kumpanyang ito? Kung sasama kayo sa akin sa ibang bansa, tiyak na magtatamo kayo ng malaking tagumpay. Hindi na kailangan. Ayokong magdulot ng kaguluhan. Nais ko lang tuparin ang huling habilin ni Manager Su.
Kakabalita ko lang. Tungkol sa ginawa mo sa pangkalahatang pagpupulong ng mga shareholder? Su Ruyan, ano ang ipinangako mo sa nanay mo noon? Ang lakas ng loob mong tanggalin si Jifan sa pwesto. Gusto mo bang gumawa ng kaguluhan? Tita, ang Jingtun ay pag-aari ng aming pamilyang Su. Bakit hayaan ng isang dayuhan na makialam? Ikaw. Huwag kang makialam para sa akin. Ang taong hinahanap ng Jingtun. Dinala ko na. Sinusunod ko ang huling habilin ng aking ate at iginagalang kita bilang nag-iisang tagapamahala ng Jingtun. Ngunit hindi ko inakala. Mula nang dumating yang si Xia Yue, tila nag-iba na si Ruyan. Hindi ko alam. Anong uri ng engkanto ang ibinigay ni Xia Yue sa kanya? T.S. Jifan, hindi mo sasabihin na siya ang hinahanap ng Jingtun? Huwag mang isisi lahat ng mali kay Xia Yue. Hindi talaga ako naniniwala na madadala mo si Grandmaster Chen pabalik. Siya ba talaga ang gusto niyang tao? Palabanin mo siya kay Xia Yue at malalaman na ang katotohanan. Sige, laban. Ang galing ni Xia Yue na binata. Pagka ganon, sama-sama kayong umalis ng Jingtun kasama ang matandang iyan. Napakasimple ng paligsahan. Dito, mayroong 10 pangmundong problema sa teknolohiya. Hindi hinihiling sa inyo na lutasin. Kaninong pag-iisip ang mas tumpak? Siya ang mananalo. Magsimula ang paligsahan. Para sa isang henyo, tulad ni Xia Yue, ang 10 problema ay walang kahirap-hirap. Walang muwang na bata. Ganito, kahirap na problema. Sa ngayon, talagang walang makakalutas nito. Kahit ako, sa ilalim lamang ng pagkilos ng koponan, ay nalutas ko lamang ang isang problema. Ganun pala. Nalutas ko ito. Talagang hindi ko inasahan sa panahon ng aking buhay ay kaya kong malutas ang ika-10 pinakamahirap na problema sa mundo. Hindi ito maaaring mangyari. Siya ba talaga si Grandmaster Chen? Aray nalutas. Napakagaling. Nalutas niya ang napakahirap na palaisipan. Siya ba talaga si Grandmaster Chen? Mukhang si Ginoong G ay talagang nagpunta sa ibang bansa para humingi ng tulong. Magsusori kaya si Chairman Su sa kanya. Kahit siya pa si Grandmaster Chen, ano naman? Sa kakayahan mo, madaling matatalo mo ang lahat. Xia Yue. Ipakita mo sa matandang ito kung sino ka. Ate Ruyan, huwag kang mag-alala. Hindi kita bibiguin. Ay naku, nasira ang computer ko. Ano? Kaninang umaga ayos pa naman to Ay naku, hindi ko rin alam eh. Ate Ruyan, ang computer na ito ang pangalawang utak natin. Kung wala nito, hindi ko talaga masosolusyonan to. At saka, marami pang data dito sa loob. Hayes, Tiyak na may sinadyang sumira nito. tama? Hindi ko inakalang ganyan ka pala. Ang ibig mong sabihin, ako ang sinadyang sumira sa kanyang computer? Kung hindi ikaw, sino pa? Mula nang bumalik ka sa grupo, laging kontra ka kay Xia Yue. Jifan, akala mo ba ikaw ang bayani ng Jingtun? Si Xia Yue hindi lang henyo. Binigyan pa niya ako ng suportang emosyonal na hindi mo kayang ibigay. Natatakot kang palitan ka ni Xia Yue sa posisyon mo, kaya sinira mo ang kanyang computer para hindi niya masolusyonan. Xiao Zong, pahiramin mo siya ng computer mo. Sige, Hindi pwede. Ate Ruyan, sarili ko lang pong computer ang magagamit ko eh. At saka dito, sa computer na ito, marami pang core technology data ng Jingtun. Sino ang nakakaalam kung ano ang nasa isip nila? Jifan, sobra ka na. Sinadyang mong sirain ang komersyal na lihim.
ipapakulong kita. Suro yan. Ito na, ang iyong pangalawang pagkakataon. Ate Ruyan, wag na lang. Jifan, ako naman. Aray. Ginoong G, Pinatawad na kita sa pagbibintang mo sa akin. Bakit mo pa? Ayaw mo pa rin sa akin. G-Fan, sinabi ko na, kung saktan mo siya, pababayaran ko sa'yo. Sue Ruyan, kung nasa langit ang kaluluwa ng iyong ina, talagang papatayin ka niya. H, hindi ko sinasadya. Kasi, sinadya niyang pag-initan si Shayu eh. Gawin mo na ang gusto mo. Huling pagkakataon mo na to. Pagkamatay ko, marami ang maghahangad na makuha ang Jingtun. Pwede mo bang pakasalan ang anak kong si Ruyan? Tulungan siyang maitatag ang sarili sa Jingtun. Sinaktan ko na siya. Pero hindi pa rin siya nagalit. Siguro, hindi naman talaga siya henyo. Sa mahabang panahon niya sa Jingtun, hindi niya naibalik ang core technology tulad ng dati. Noto talaga ng lalaking iyon ng nanay ko. G-Fan, humingi ka ng tawad kay Shayue. Kung hindi, Pipilitin kitang lisanin ng Jingtun magpakailanman. Palayasin mo siya. Tiyak na natakot ng husto siya. Kailangan pa rin humingi ng tawad ng mahinahon. sige. Akala mo tinatakot kita? G-Fan, sa tingin mo ba? Kung mawala ka, hindi na mabubuhay ang Jingtun. Kung hindi, kahit ang iyong ina, sa tulong ng guro. Tsaka muling nabuhay ang Jingtun ninyo. Ano ka ba? Ikaw pa ang nagmamalaki sa harap ng guro. Kalokohan. Malinaw na sa pamumuno ni Ate Ruyan ng Jingtun. Kaya umunlad ng husto. G-Fan, kung hindi lang sa huling habilin ni Chairman Su, wala kang karanasan. Wala kang pinag-aralan. Isa kang palaboy. Ni hindi mo maabot ang pasukan ng Jingtun. Alam mo ba? Tama si Shayue. Si Shayue ay isang batang henyo na kinuha mula sa tunay na unibersidad. Hindi tulad mo, ni hindi nakapagkolehiyo. May posibilidad bang hindi ko kailangan ng kolehiyo? Noon, bata pa ako at naniwala sa kasinungalingan mo. Ngayon, hindi na ako naniniwala. Mula ngayon, hindi ka na ang punong ehekutibong opisyal ng Jingtun tungkol sa iyong mga pag-aari. Bukas, magpapatawag ako ng pulong ng mga may-ari upang bawiin ang lahat ng iyong pag-aari. Gura, napakalabis talaga ng babaeng iyon. Makikipag-ugnayan na ako sa Research Institute sa ibang bansa. Sumama na lang kayo sa akin sa ibang bansa. Pangako ko, walang may lakas ng loob na kausapin kayo ng ganyan. Hindi na kailangan ulitin ng ganitong mga salita. Hindi mo naman alam ang ugali ko. Kung hindi para matupad ang huling habilin ni Suansi. Kahit sa Jingxiang, ay makaya ko pa manatili. Isang taon na tayong hindi nagkikita. Ganoon ka pa rin. G, Liu, hindi tayo close. Kapag madalas tayong makihalubilo, magiging close din tayo. Nakatanggap na ako ng balita. Binawi ni Suruyan ang posisyon mo bilang Chief Executive Officer. Walang mata siya. Mas mabuti pa. Bigyan mo kami ng pagkakataon. Ate Ruyan? Ate Ruyan, saan ka pupunta? Masyado ba akong naging masungit kay G-Fan kanina? Gusto ko lang mabawi ang tunay na kapangyarihan na para sa akin. Hindi ko balak na paalisin siya. Bakit hindi ko siya kausapin ng mahinahon? Ate Ruyan, ikaw hindi mo na unawaan ang mga lalaki. Kung palagi kang magpapasunod, lalo lang niyang hindi pa hahalagahan ang iyong nararamdaman.
Sa ganitong lalaki, dapat siyang turuan parang aso. Sampalin mo, tapos bigyan ng matamis na pangako. Sa ganitong paraan, siya magiging tapat na tapat sa'yo. Ate Ruyan, tingnan mo. G-fan ka talaga. Nangahas kang magtaksil sa akin. Naku alam ng buong industriya na magkaaway ang pamilyang Liu at ang aming Jingtun. Si Jifan hindi lamang hindi umiwas sa kahina-hinalang sitwasyon, kundi hayagan pa siyang nakikipag-usap sa kanila. Ate Ruyan, sabihin mo? Baka matagal na silang may koneksyon. G-fan ka talaga. Nangahas kang maging dalawang mukha? Akala mo ba hindi kaya ng Jingtun na mawala ka? Bigyan mo kami ng isang pagkakataon. Pangulo Leo, maging marangal ka. Matigas talaga ang ulo mo. Kung naisip mo nang mabuti, maaari kang makipag-ugnayan sa akin anumang oras. Liu Xishuang, masamang tao ka. Nangahas kang dumukot sa harap ko. Mabuting ibon ay pumipili ng puno para manirahan. Ang negosyo ay likas na puno ng daya at panlilin lang. Hindi ko naman siya pinuwersa. Nag-aalok lang ako ng pagkakataon sa kanya. Suro yan! Kung ikukumpara sa iyong ina, malayo ang agwat mo. Tumahimik ka. Mula nang pumanaw ang aking ina, itinaas ko ang Jingtun sa bagong antas. Ikaw natalo. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano dito. Permanenteng may bisa ang aking pangako. Basta tumango ka lang. Pupuntahan kita. Suro yan. Binigay na sa'yo ng ina mo ang tamang sagot. Nagkakamali ka pa rin. Talagang espesyal ka. G-Fan, nanggahas kang magtaksil sa akin. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Jiliu? Nag-abot lang siya ng olibo sa ating guro. Wala kang alam. Tapos dinudungisan mo ang ating guro. Neneng ka naman. Hindi ka karapat-dapat na tulungan ng guro. Huwag na natin siya kausapin. Guro, itong neneng na ito. Kailangan talaga niyang mapagsabihan. Pagsasabihan? Ako ang nag-iisang tagapagmana ng Jingtun Group. Sino ang may lakas ng loob na pagsabihan ako? Nitong nakaraang taon, patuloy na bumabagsak ang Jingtun. Kung magpapatuloy ka sa iyong pagiging bulag, malapit nang maabutan ng pamilyang Liu at mauubos ang kayamanan ng iyong ina. Pareho kayong kumampi sa pamilyang Liu. Mga traidor kayo. Talagang hindi kayo maintindihan. Jivan, hinto ka. Kung hindi, ikakansela ko ang kasunduan sa pag-iisang dibdib natin. Alam kong hindi ka maglalakad palayo. Hindi ka magre-resigna sa Jingtun, sa pulong ng mga shareholder bukas. Mabuti pa, ay sundin mo ako. G-Fan, bumalik ka? G-Fan, bumalik ka rito. Ate Ruyan, ngayong araw ay ipinahiyakan niya ng harapan. Ibig sabihin, wala siyang paggalang sa iyo. Bukas sa pulong ng mga shareholder, kailangang malaman niya kung sino ang tunay na may kapangyarihan sa Jingtun. Tama ka. Mula nang sumali siya sa Jingtun, lahat ng shareholder ay lumapit sa kanya. Walang nakikinig sa aking opinyon. Kukunin ko ang tunay na kapangyarihan at ilagak sa aking sariling mga kamay. Gura, ganito katratuhin ng batang iyon. Sigurado ka bang dadalaw ka bukas sa pulong ng mga shareholder? Ilang taon nang nakalipas, dito ko iniligtas si President Su. At binuhay muli ang Jingtun. Nangako ko sa kanya na hindi ko kakayaan magwakas ang Jingtun. Si President Su, isang babaeng napakatapang at matatag. Paano nagkaroon ng ganitong batang hangal? Sa unang kalahati ng buhay ko, abala ako sa trabaho. At hindi pinansin ang edukasyon ng aking anak na babae. Nakikiusap ako na turuan mo siya para sa akin. Sige. Bibigyan ko siya ng 3 pagkakataon. Basta hindi niya hahamuin ang aking hangganan. Ako ay magiging kanyang sandigan, magpakailanman.
3. Sapat na ang 3. Guro, bakit kayo ay paulit-ulit na nagtitiis kay Suruyan na batang iyon? Dahil may isa pa siyang huling pagkakataon. Ang pagpupulong ng mga shareholder ngayon ay may isang bagay lamang, iyon ay ang pagbawi ng lahat ng shares na kinuha ng dating executive na si G-Fan sa Jington. Suruyan, naguguluhan ka na. Ang mga huling bilin sa iyo ng iyong ina bago siya pumanaw, nakalimutan mo na ba lahat? Tia, ako ang tanging lehitimong tagapagmana. Wala kang karapatang magsalita dito. Ako ang tunay na kapatid na babae ng iyong ina. Kahit wala akong karapatang magdesisyon, may karapatan akong payuhan ka. Kung tatanggalin mo si G-Fan, hindi mapapanatag ang kaluluwa ng iyong ina sa langit. Ate Ruyan, tingnan mo, ang mga pangunahing shareholder ng kumpanya ngayon, si G-Fan lang ang kinikilala nila. Kasama na ang iyong tiyang babae, siya rin ay nasa kanyang panig. Paano ka makakatayo sa kumpanyang ito sa hinaharap? Sa pribado, iginagalang kita bilang nakatatanda. Ngunit sa Jington, ikaw ay aking tauhan lamang. Hindi pa oras para payuhan mo ako. G-Fan, may opinion ka ba? Manager Sue, wala akong opinion. Wala akong komentaryo. G, Sue, dati niya akong tinatawag na Ruyan. Hindi niya ako tinawag na G, so kailanman. Yamang sumasang-ayon ka, hayaan ang mga shareholder na bumoto na itaas ang kamay ang mga sang-ayon sa pagbawi ng shares ni G-Fan. Hindi nagsasalita ang lahat, ganun ba? Sige, papalitan ko ang paraan ng pagsasabi. Ang mga hindi sang-ayon sa pagbawi ng shares ni G-Fan, itaas ang kamay. Ginagawa mo to para sadyang pahirapan sila. Pahirapan. Ting, ang tanging layunin ng kanilang pagkakaroon ay paglingkuran ako. Kung ituturing ito na pagpapahirap, dapat silang umalis sa Jingchun ng maaga. Hindi ako sang-ayon. Si G-Fan ang sandigan ng Jington. Kung wala siya, magkakaisang kakompetensya ang ibang kumpanya, wala tayong magagawa. Hindi ako sang-ayon. Hindi ako sang-ayon. Ang kontribusyon ni Gigi ay nakikita natin lahat. Hindi rin ako sangayon. Pagkaalis niya, paano ang magiging hinaharap ng kumpanya? Sige. Kayo, sumama kay G-Fan at umalis. Sumama ka kay G-Fan at umalis na kayo. Katarantaduhan. Mga veterano na silang lahat na may sapi. Kung gagawin mo to, hindi ka ba natatakot na manlamig ang puso ng lahat? Yamang tinalikuran ninyo ako. Bakit ko pa iisipin ang kapakanan ninyo? Akin ang Jington Group. Ako ang nag-iisang tagapagmana. Abala ako sa trabaho sa unang kalahati ng buhay ko. Hindi ko pinansin ang edukasyon ng aking anak na babae. Nakikiusap ako na turuan mo siya para sa akin. Lahat ng original na shareholder ng Jington, wala kang maaalis sa pwesto kahit isa. Ano ang ibig mong sabihin? Bago pumanaw ang iyong ina, binigyan niya ako ng karapatang mag-veto. Kung wala ang aking pahintulot, lahat ng original na shareholder, wala kang maaalis sa pwesto. Ate Ruyan, ngayon ang mga tao sa kumpanya natin ay kilala lang si G-Fan. Itinuturing ka lang na puppet ng kumpanya. Ako lang ang tunay na tagapagmana ng Jington Group. Hindi si G-Fan. Huy, Ate Ruyan, Yamang hindi natin mabawi ang kanyang shares. Mas mabuting bigyan natin siya ng leksyon. Ang kumpanya sa ibang bansa, laging gustong akuin ang teknolohiya natin. Sige. Yamang ako ang tagapagmana, ay hindi ka maaaring tanggalin. E di tatanggalin ko. Ang Core R, D-Team. Pwede na siguro yon. kalokohan. Kung walang Core R, D-Team, ang Jington ay magiging hungkag na shell. Nagalit ka rin. Akala ko pa naman, laging kalmado ka.
at hindi natitinag. Ngayon din, gumawa ng draft notice. Basta hindi, ang HAR, D-team na pinamumunuan ni Xia Yue, buwagin lahat. Opo. Buwagin ang R. D-team. Paano naman ang core technology? Ang Tianqing Company sa ibang bansa, laging gustong makuha ang aming R&D technology. At maganda rin ang presyong iniaalok. E di ibigay na sa kanila. Totoo ba, Ate Ruyan? Sinabi mo, kung ang core technology ng kumpanya ay naibenta sa magandang presyo, tatasan mo ang sahod ko. Pagdating ng panahon, kapag kumita na ako, dadalhin kita sa biyahe? Ayos na ba? Sige, Jing. Tayong dalawa lang. Sakto. Gusto ko ring makipag-usap sa iyo. Tungkol sa mga technical na bagay. Ito na ang ikatlong pagkakataon. Suro yan. Huling pagkakataon mo na to. Nagamit mo na. Ano ang ibig mong sabihin? Kusang loob kong isinuko ang lahat ng aking pagbabahagi. Sa mga susunod na panahon, gawin mo ang anumang gusto mong gawin. Jifan, nagagalit ka ba sa akin? Handog-handog nung yan. Kuya Jifan, lumbay Kuya Jifan, lumbay Jing. Ipinagkatiwala ako ng aking ina sa iyo, Jing. Liang niyan. Ikaw na lang ang meron ako lumbay. Aalagaan kita ng mabuti. Ayoko nang magbasa. Puro numero ang nakasulat sa mga materyales na ito. Sumasakit ang ulo ko sa pagbabasa. Press conference bukas. Ipapakilala ang pangunahing produkto. Ruyan, dahil masunurin, ipapaliwanag ko sa iyo ang anumang hindi mo naiintindihan. Ayoko bago, kahit ano pa. Napakadalubhasa mo na sa teknolohiya. Bukas, ikaw ang makikipag-usap sa media. Ruyan, hindi ka na bata ngayon. Ikaw na ngayon ang pinuno ng Jington. Halika. Ikaw lang ang kailangan ko. Kahit ano pa. Sa tamang panahon, pakakasalan din kita. Bakit mo pinagbubukod ng husto? Pareho lang naman ang iyo at sa akin. Nagtatampo ka ba? Malalaman mo rin agad. Ako si Jifan. Sa paglulok ng mga taon. Walang tigil na pagpupunyagi. Kailanman ay walang pagpapabaya. Ngayon, dahil sa kahilingan ni Boss Su, palalayain ko ang lahat ng pag-aari. Salamat sa inyong lahat sa pagiging kasama ninyo sa kahirapan sa mahabang panahon. Mula ngayon, mag-ingat kayong lahat. G-Fan, aalis ka na ba talaga? Ngayon ako'y nananatili pa rito. Wala nang kahulugan. Paalam. Hey, hinihintay ka na ni Sister Ruyan. Ngayon ang Will Swallow Group ay ganap na akin. Sino man ang maglakas loob pang pumigil kay Jifan. Aalis silang lahat kasama niya. Ate Ruyan. Para sa lalaking hamak na ito, hindi mo na pinapansin kahit ang huling habilin ng iyong ina. Hindi ka na ba nagpapahalaga? Alam mo ba nitong mga nakaraang taon? Gaano kahusay pinagsikapan ni Jifan para sa Whale Swallow? Minamaliit mo siya dahil walang karapatan o pinag-aralan. Ngunit para suportahan ka niya, isinakripisyo niya ang lahat ng kanyang oras. Talagang inaway ka ng demonyo. Tita, sinaktan mo ako. Ikaw na pinakamagiliw sa akin noon. Sinaktan mo ako. Magiliw sa iyo. Ang taong pinakamagiliw sa iyo ay si Jifan, alam mo ba? Ngunit ikaw, ano ang nagawa mo? Huwag kang mag-alala. Nais ko lang mabawi ang aking karapatan. Tungkol naman sa huling habilin ng aking ina, tutuparin ko ang kasunduan at pakakasalan si Jifan.
Ginawa mo ang napakaraming bagay na nagpabigo kay G-Fan. Sa palagay mo, gusto pa niyang pakasalan ka. Siya ang nakasaksi sa aking paglaki. Ano man ang hingin ko, sinusubukan niyang tuparin. Ang kasunduang pagpapakasal na ito ay diretsong sinabi ng aking ina. Wala siyang dahilan para hindi ako pakasalan. Ngayon ay ang presidente ng grupo ng Whale Swallow. Kasal ni Suruyan, Zi Zaisheng. Kasal ni Suruyan, Zi Zaisheng. Sa lungsod na ito ng Jing, ang lahat ng kilalang tao ay dumating na. Sino ang pakakasalan niya? Yung dating punong ehekutibong si Jifan. Hindi mo to alam, di ba? Nasibak na si Jifan sa kumpanya. Ang bagong ehekutibo ay si Xia Yue. Tama si Xia Yue. Paano itutuloy ang kasal na ito? Malalaman mo rin kung ipagpapatuloy mo lang ang panonood. Naku, tingnan. Dumating na ang nobya. Sino ang pakakasalan mo? Si Xia Yue. Tita, Siyempre pakakasalan ko si Kuya Jifan. Si G-Fan. Sa palagay mo ay magpapakita pa siya rito? Nangako si Kuya Jifan sa nanay ko. Sinabi niyang pakakasalan niya ako. At kagabi, tinawagan ko siya. Hindi naman siya tumanggi. Tiyak na darating siya. Sige na. Basta mapapatawad ka niya. Wala na akong sasabihin pa. Paalisin mo agad yung maruming bagay na katabi mo. Huwag kang nakaabala dito. Tita, si Xia Yue ang abay ko sa kasal. Magpakita ka ng konting respeto sa kanya. Respeto? Pinag-abay mo yung nagtaboy kay G-Fan. Iginagalang mo ba si G-Fan? Presidente Su, malapit ng mag-oras. Bakit wala pa ang nobyo? Kung hindi siya magpapakita, isasara na ang lugar. Ano ang ibig sabihin? Ibig mong sabihin hindi pa dumating si Kuya Jifan? Nasa daanan na kami na kanyang daraanan. Marami kaming ipinadala para sunduin siya. Sa ngayon ay wala pa kaming nakikita. Ano mang bakas ni Ginoong G? Eh di maghanap ka agad. Mukhang hindi ka talaga pinatawad ni G-Fan. Ate Ruyan, may masama. Ano ang nangyari? Nagkaroon ba ng aksidente si Kuya Jifan? Kaya, hindi siya nakarating sa seremonya ng kasal. Ate Ruyan, tingnan mo. Nang malaman ng mga tagagawa na umalis si Jifan, nagkansela ng order. Ano ang nangyari? Umaabot na sa 80% ang return rate ng Jingtun? Hindi namin mabenta ang aming mga chip. Isang malaking katawa-tawa talaga. Alam ng lahat, ang puso ng Whale Swallow R&D team ay si G-Fan. Ngayon ay umalis na siya. Tiyak na hindi mabebenta ang aming mga chip. Sabihin sa mga manufacturer na iyon, hindi nagbago ang teknolohiya ng aming chip. Pareho pa rin tulad ng dati. Hayaang bumili sila ng walang alinlangan. Sinabi ko na sa iyo noon pa. Nasundin mo ang huling habilin ng iyong ina. Ikaw pa ang nagpilit na paalisin si G-Fan. Maghintay ka, ito lamang ang unang hakbang. Sino nagsabi? Hindi ako naniniwala. Ang Whale Swallow na nawalan kay G-Fan ay hindi na magiging maayos. Mayroon pa tayong Xia Yue. Isang henyo si Xia Yue. At saka, mayroon siyang edukasyong hindi maabot ni G-Fan. Hindi ako naniniwala. Na walang makakapalit kay G-Fan sa Whale Swallow. Sister Ruyan, huwag kang mag-alala. Tiyak na pamumunuan ko ang research team upang mag-develop ng teknolohiyang mas maganda kaysa kay G-Fan. Subalit, hindi ko inakala na maglakas loob si G-Fan na tumakas sa kasal sa harap ng publiko. Ito ay pagpapakita sa buong mundo na katawa-tawa ka. Yamang hindi siya darating. E di ikay kumupkop sa kanyang pwesto. Si G-Fan ay dumating na. Dumating na siya. Kuya Jifan, alam kong darating ka. Ito ang aking stock transfer agreement. Nakapirma na ako. May iba pang mga bagay. Kung hindi mo kailangan to, pwede mo na itong tapon. Jifan, tumigil ka. Ayaw mo ba talagang pakasalan ako? Nagsimula na silang mag-away. Yung minobyo ka naman na.
Bakit pa sasabihin ng mga salitang ito? Nagsiselos ka ba kay Shayue? Akala ko hindi ka darating, kaya ipinahawa ko muna sa kanya. Huwag kang mag-alala, sa kumpanya, siya ang pumalit sa iyo. Pero pakakasalan ko lang ikaw. Hindi na kailangan. Ang mga bagay sa pagitan ninyong dalawa, wala akong kinalaman dyan. Ang bagay sa pagitan ninyong dalawa, walang kinalaman sa akin. G-Fan, talaga bang aalis ka? Akala ko dati, sa pulong ng mga shareholder, malinaw ko na itong sinabi. Mabuti, talagang masunurin ka. Ang mga shares ng kumpanya, sinasabi mong ayaw mo na at pinabayaan mo na lang? Anong panahon na ngayon? Sa tingin mo ba na ang pag-asawa ay maaaring gamitin ng isang pirasong kasunduan sa pag-aasawa upang gapusin? Hindi? Kaya, ibinabalik ko sa iyo ang kasunduan. Wala ngayon. Sa pagitan natin. Wala nang koneksyon. G-Fan, sinasabi ko sa'yo, marami ang lalaking gustong pakasalan ako. Talaga bang mas pipiliin mong umalis sa kumpanya? Kaysa pakasalan mo ako? Ayaw. Kung ayaw mo akong pakasalan, bakit ka pa nagpakita? Naghatid lang ako ng ilang bagay sa'yo. Mula ngayon, wala na tayong utang na loob sa isa't isa. Sige. G-Fan, maaari kang umalis? Pero kailangan mong tanggapin ang isang kondisyon ko. Sa puntong ito, ayoko na rin makipag-away pa. Basta hindi labis ang kanyang kondisyon. Ituring mo na lang itong tulong kay Suanja sa kanyang huling paglalakbay. Sabi mo pag-alis mo sa Whale Devour. Hindi ka na pupunta sa anumang ibang kumpanya, lalo na sa Frost Descent Group ng pamilyang Liu. Pwede. Pinapangako ko. Kailangan mong pirmahan ang non-compete agreement. Kung hindi, hindi kita paniniwalaan. Ayon sa gusto mo. G-Fan, kailangan ba talaga nating gawing napakahirap na sitwasyong ito? Nangako ka sa nanay ko, naaalagaan mo ako? Boss Sue, pinatawad na kita. 3 beses. Tungkol sa iyong ina. Malinis ang konsensya ko. Tatlong beses. Binigyan mo nga talaga ako ng 3 pagkakataon. Bilang pinakamataas na tagapagpasya ng kumpanya, nagpasya ako. Naalisin si G-Fan sa kanyang tungkulin. Unang pagkakataon, nagawit mo na. G-Fan, sinabi ko na kung saktan mo siya. Papagbabayarin kita. G-Fan, nagmalabis ka na, sadyang sinira mo ang lihim pang negosyo. Ipapakulong kita. Suruyan, ito ang iyong pangalawang pagkakataon. Yamang hindi natin mabawi ang kanyang mga pag-aari. Mas mabuting ipakita natin sa kanya ang aming kakayahan, ang kumpanyang nasa ibang bansa, laging gustong bilhin ang aming teknolohiya. Sige, ay sa des. Yamang ako ang tagapagmana, ay hindi ka maaaring tanggalin, kaya tatanggalin ko. Ang pangunahing pangkat ng pagsasaliksik at pagbuo, pwede na yata iyon. Kalokohan mo ng pangunahing pangkat ng pagsasaliksik at pagbuo. Ang Jington ay isang hungkag na kabibilamang. Ngayon palang gumawa na ng paunawa. Basta hindi. Ang pangkat ng pagsasaliksik at pagbuo na nakasentro kay Shayue, buwagin lahat. Opo. Ito ang pangatlong pagkakataon. Suruyan huling pagkakataon. Nagawit mo na. Ako ang tagapagmana ng Jington. Kahit nagkamali ako, dapat mo pa rin akong patawarin.
Kahit ako ay nagkamali, dapat mo akong patawarin. Pinatawad na kita. 3 beses. Nagkamali ba talaga ako? Hindi. Hindi. Wala akong pagkakamali. Ako ang tagapagmana ng whale swallowing. G-Fan. Dapat kang maging tapat sa akin. Maglingkod sa akin. Hanggang dito na lang. Sa pagitan mo at ako, wala nang kinalaman. Tuloy ang kasal? Kung hindi niya ako pakakasalan, marami pa ang gustong magpakasal sa akin. Ate Ruyan, basta gusto mo. Handang sumugod sa apoy para sa iyo. Sige, pakakasalan kita. G-Fan, hindi ako naniniwala. Pakakasalan ko si Shayue. Wala kang kaabog-abog? Mukhang totoo ang chismis. Si Jisoo ng Jington. Naghahanda ng linisin ang hanay, bigyan ng mas mabigat na tungkulin ang mga baguhan. Oo nga, kinansela na nga pati ang kasal. Sa tingin ko itong si G-Fan. Malamang wala siyang nakuha. Ang ilang krisis noon ng Jingtun, lahat ay inaksyonan ni G-Fan. Naligtas sa panganib. Sa palagay mo ba matatanggap niya ito ng walang reklamo? Kahit hindi niya matanggap, ano ang magagawa niya? Si Jisoo na ang nasa kapangyarihan. Hindi ba't kung sino ang gusto niyang itaas, ay itataas niya? Oo. Ate Ruyan, huwag kang mag-alala. Talagang magagawa kong buuin ang bagong teknolohiyang ganap na papalit kay G-Fan. Bakit? Kahit na ikakasal na ako kay Shayue, hindi ka na lumingon pa sa akin. Sige, Hintayin mo, G-Fan. Talagang magtatamo ako ng tagumpay para pagsisihan mo ito. Bumagsak ang kita ng 20 puntos nitong quarter. Ano nangyari? ito, Ate Ruyan, hindi namin kasalanan ito. Yung mga supplier na nag-cancel ng order sa kasal, kahit anong sabihin namin, ayaw na nilang mag-renew ng kontrata. Paano mangyayari yun? Ang teknolohiya natin ay mas maganda kaysa sa team ni G-Fan. Hindi mo ba sinabi sa kanila? Siyempre sinabi ko. Pero Pero ano? hindi sila naniniwala eh. Mula nung pinalis mo si G-Fan, bumagsak ang presyo ng stock ng Jingtun. Malapit na ang ika-4 na taunang bidding conference sa Pilipinas. Nakabantay ang Tianqing Group mula sa ibang bansa. Suruyan, tingnan natin kung paano mo ayusin to ngayon. Tingnan ko kung paano mo ito aayusin ngayon. Ang mga taong iyon ay masyadong tradisyonal, bulag na naniniwala kay G-Fan. Ang aming bagong teknolohiya ang pinakamahusay. Promosyon lang sa merkado. Ang kailangan lang ay panahon. Sa tingin mo ba ang teknolohiya ni Shayue ang pinakamahusay? Wala siyang karanasan, isang diploma at mga premyo sa paligsahan lang ang meron siya. Sa tingin mo mas magaling siya kaysa kay G-Fan? Mas mabuti pa iyon kaysa sa isang taong hindi man lang nakapasa sa kolehiyo. Ting. Kahit ang pulong ng mga shareholder ay hindi mabuo. Suruyan. Pinagkawatak-watak mo ang mga tao sa Jingtun. Kung nagkawatak-watak, hayaan mo na. Ang pinakamahalaga sa isang kumpanya ay ang sariwang dugo. Inanyayahan ko na si Professor Roger mula sa ibang bansa. Mas autoritatibo pa kaysa kay Guru Chen. Kapag ginawan niya na ng endorso ang pananaliksik ni Shayue, maibabalik natin ang nakaraang kaluwalhatian ng Jingtun. Suruyan, wala ka ng pag-asa. Dadalawin ko na si Professor Roger para anyayahan siyang sumali sa kumpanya. Sa oras na iyon, tatanggapin ng lahat ang iyong pananaliksik. Sige. Lumabas muna kayo. Ate Ruyan, sa oras na iyon, kukuha na tayo ng lisensya. Siya, Yue. Sa totoo lang, ang nararamdaman ko sa iyo ay parang sa isang kapatid na lalaki. Kung hindi naging suwail si G-Fan, baka naging asawa ko na siya ngayon. Ate Ruyan, ayos lang. Hihintayin kita. Mukhang kailangan ko lang ganap na alisin si G-Fan para maging matatag
ang posisyon ko. Guro, Mangyaring. Maupo kayo. Xiaozong, Ang kakaiba ng ngiti mo ngayon. huwag kayong mag-alala, Guro. Ipinaghiganti ko na kayo. Kamakailan lang ay umuwi na rin si Luoje, ang aking kapatid na lalaki. Alam niyo ba kung ano? Si Su Ruyan na babaeng iyon ay nagplano pa sa kanya. Nais niyang pumasok si Luoje sa Whale Devour Group para kayo ay hiyain. Sa ugali ni Loje, hindi siya papasok sa kumpanya. Pinapangako ko siyang magkunwaring pumayag kay Su Ruyan para pumunta roon ang babaeng iyon at siya'y anyayahan. Pagkatapos, sa harap ng lahat, patigas niyang tatanggi at siya'y lubusang mapapahiya. Sabi mo, matanda ka na. Bakit ka pa rin bata pa ang pag-iisip? Guro, ano sa palagay ninyo ang ideya kong ito? Mabuti ba? Ano ba? Huwag ninyong inumin ang tsaa sa mesa. Marumi ang tsaa na to. May nagnanais na pumatay sa inyo. May gustong pumatay sa inyo. Guro, Dalhin sa ospital. Bilisan nyo. Dalhin sa ospital. dalhin sa ospital. Bilisan niyo. Huwag kang mag-alala. Pinapunta ko na ang mga tao para kay Guro Chen. Dalhin sa ospital. Kung maagapan ng paglilinis ng tiyan, walang malalang mangyayari. Mukhang ako ang target nito. Ako ang dahilan kung bakit siya naapektuhan. Hindi naman sigurado si Suruyan ang gumawa. Baka si Sayue. Natatakot siyang dalhin mo ang teknolohiya palabas ng kumpanya. Kaya, Buti na lang at ligtas si Xiaozong. Kung hindi ko sila patatawarin. Ikaw ang nagligtas sa amin. Isasama ko sa utang ko sa'yo. Sa hinaharap, kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Kuya Jifan, ano mang pangangailangan ba? Anong ginagawa niyo dalawa? Ano ang ginagawa ninyong dalawa? Ayos G-Fan. Kaya pala ayaw mo akong pakasalan. Yun pala. Matagal nang nagbago ang puso mo. Talagang hindi maintindihan. Nagdadahilan ka pa rin. Ilang beses na. Kitang-kita kong kasama mo si Liu Xishuang. Yun pala matagal na ninyo akong pinagkanulo. Ang tanga mo talaga nakakatawa. Gusto ko sanang pagkanuluhin ni Ginoong Ji. Pero ayaw din niya. Ginoong Ji, anong klaseng tukso kaya ang makakapagpasok sa'yo sa Shuangjing? Chifan, nangako ka sa akin na hindi ka papasok sa ibang kumpanya. Hindi ka pwedeng hindi tumupad sa salita mo. Meron palang ganito. Kaya pala patuloy mo akong tinatanggihan. Nakapirma nga ako ng non-compete agreement. Liu Xishuang, gustong agawin ng tao mula sa akin. Walang pag-asa. Non-compete agreement lang yan. Babayaran ko na lang maliit na kompensasyon para sa kanya. Ano naman magagawa mo? Suruyan, dahil iginagalang ko ang iyong ina. Siyasati mo si Sayue sa iyong paligid. Marumi ang kanyang mga pamamaraan. Kanina ay muntik nang mamatay si Jifan dahil sa kanya. Nagpapanggap kayong dalawa sa harap ko. Si Sayue ang pinaka-pinagkakatiwalaan kong tao. Marumi ba ang kanyang mga kamay? Hindi ko pa alam yon. Sige, parang wala akong sinabi. Ginoong Ji, muli kong idiin. Permanenteng may bisa ang aking pangako. Basta gusto mong pumunta, ang maliit na kompensasyong iyon, ako na ang magbabayad. Jifan, hindi kita papayagang pumunta sa ibang kumpanya. Hindi ako papayag. Wala tayong koneksyon. Ano ang gagawin ko sa hinaharap? Hindi ko kailangan ang iyong pahintulot. Jifan, ano ang ibig mong sabihin? Totoong sasama ka ba kay Liu Xishuang?
tatanungin kita ng isang bagay. Ikaw ba ang may kagagawan sa nangyari kay Xiaozong? Si Liu Shuang ba? Muli akong ininsulto sa harap mo. J-Fan, anong klaseng tao ako? Hindi mo ba alam? Marahil noon, ay alam mo, ngunit ngayon, hindi ka na ang dating ikaw. Sige. G-Fan, mula ngayon, wala na akong ibibigay na kahit anong pagkakataon sa'yo. Kapag nakuha ko na si Professor Roger, isa ka ng tapon. Pati ka siyang ulo. Dahil sa iyong ina. Gawin mo na maayos ang 3 bagay. Maaari mo pa rin patakbuhin na maayos ang wheel tool. Una, panatilihin ang original na pangunahing koponan sa pagpapaunlad. Pangalawa, kahit bumaba ang kita ng kumpanya, huwag baba lang sa sahod ng mga empleyado. Pangatlo, ang pagsusuri sa kalidad at pagbili ay hindi dapat i-outsource. Kailanman. Ate Ruyan. Naku, Ate Ruyan. Huwag ka na magalit. Ate Ruyan. Sa totoo lang, Professor Roger, okay lang naman kung tanggihan niya tayo. Hindi ba't sinabi mo na kung si Professor Roger lang ay titingin sa iyong research results, ay sasali siya sa Juntun? Ate Ruyan, hindi ko rin inasaan ito. Hindi man lang tiningnan ni Professor Roger. Tiyak na may ng gulo. G-Fan tiyak siya. Sinasadya niyang pahirapan ako. Tiyak na gayon. Narinig mo na ba? Alis na talaga si Gigi. Narinig ko, mukhang totoo na ito. Anong gagawin natin? Hindi ko alam. Inakay niya tayo hanggang sa ngayon. Ano sa palagay mo ang dapat gawin? Hoy, Gigi dali-dali. Dumating na si Gigi. Bilis, bilis. G, talaga po bang aalis kayo? Halika. Sa hinaharap, magtrabaho kayo mabuti sa Junton. Tiyak na magtatagumpay kayo. Gigi, mula nang umalis kayo, biglang bumagsak ang atmosfera sa kumpanya. Oo nga, wala nang nag-iisip na magsikap sa mga proyekto. Sa halip, nagsisipsip sa mga boss. Nakatuon na lang ang isip sa panunuyo. Ang Junton ngayon, puno na lang ng pagrupuhan at pakikisama. Hindi na talaga ito yung purong kumpanya ng teknolohiya. Naku! Ate Ruyan, hindi ba si G-Fan yun? Anong ginagawa ninyo? Panghugop Group. Kulang ba ang trabaho ninyo ngayon? Kaya may oras kayo para magchismisan dito. Panghangong Group. Hindi ba't ayaw na ayaw ninyong bumalik sa panghugop? Bakit? Bumalik na naman kayo ng walang ya? Inaayos ko lang ang ilang natitirang problema. Tapos na. Kailangan ko nang umalis. Ginoong G, sasama kami sa inyo. Opo, Ginoong G. Noon, kayo ang nagpakilala sa amin sa trabahong ito. Ngayong aalis na kayo, wala na ring saysay na manatili pa kami. Tama, kung hindi lang dahil sa inyo, hindi na sana kami nagtrabaho sa kumpanyang ito. Ang panghugop ng wala kayo ay hindi na panghugop. Sige, gusto ninyong umalis. Pagbibigyan ko kayo. Xia Yue, tanggalin mo ang 2 yan. Paalisin mo ang 2 taong iyon para sa akin. Ang Jington ay buong puso at buhay na pinaghirapan ni na Jisoo at ako kung umalis sila. Ang pagbagsak ng Jington ay isa na lamang usapin ng oras. Sigurado ka bang gusto mo sila paalisin? Halika, tingnan mo sila. Ang Jington Group, ang buong core technology ng Jington ay nagmumula sa research and development team. Kung umalis sila, ang halaga ng Jington ay malaking mababawasan. Mas mabuting pag-isipan mong mabuti. Maaari ko silang hindi paalisin. Ngunit simula ngayon, bawal kang tumapak sa Jington kahit kalahating hakbang. At bawal kang makipag-ugnayan ng pribado sa mga kasamahan sa departamento ng RD. Kung hindi,
Isasakdal kita sa kasong pagnanakaw ng lihim pang komersyo. Isasampa kita sa korte. Ayon sa iyong kagustuhan. Gayunman, sana'y tandaan mo ang aking 3 payo. Mabuti mong pakitunguhan sila. Aalis na ako. GG. Ano ba ang ginagawa ninyong nakatulala diyan? Bumalik na kayo sa trabaho. Sige na. Ate Jayan ngayon ang buong kumpanya mula itaas hanggang ibaba ay mga mata at tainga ni G-Fan. Nakasisiguro ako ang hindi pagdating ni Professor Roger sa kumpanya ay pakana ni G-Fan sa likod nito. Talagang hindi naalala ni G-Fan ang dating samahan. Xia Yue, ano sa palagay mo ang dapat gawin? Ate Jian ang pinakamadalian. Ay linisin ang mga natitirang tauhan ni G-Fan sa kumpanya. Siyempre, hindi natin sila pwedeng tanggalin ng diretsyo. Kung hindi, kailangan nating magbayad ng malaking halaga ng kompensasyon. Ang ibig mong sabihin, Ate Jian, mas mabuti gawin natin ito. Bawasan natin ang kanilang sweldo, alisin ang kanilang performance bonus, year-end bonus at taon ng bakasyon, pati na rin ang overtime pay, alisin lahat. Sa ganitong paraan, hindi na makakatiis ang mga sarili nila. Siyempre magre-resign na. Kahit bumaba ang kita ng kumpanya, huwag babaan ang sahod ng mga empleyado. tama ka. Ang mga taong ito ay hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Kaya ipakita natin sa kanila ang aming galit. Oo nga naman, napakataas kasi ng kanilang sweldo. Sakto para makatipid ang kumpanya ng malaking halaga sa labor cost. Sige. Ate Jian, ito ang financial report ng quarter na ito. Kahit hindi ito maganda. At may pagbaba. Pero kung babawasan lang natin ang sahod, bawasan ang gastos, ang kita ay lalabas na Sige, gawin natin ayon sa sinabi mo. Hindi ako sumasang-ayon. Ang departamento ng RD ng kumpanya ay palaging nangunguna sa industriya. Nakalikha ng hindi mabilang ng mga patent para sa atin. At halaga, bakit babawasan ang kanilang sweldo? Ang whale swallow ngayon ay nasa ilalim ng aking control. Maaari kang magmungkahi, ngunit huwag mong pagdudahan ako. Suro yan. Pagbaba ng sahod ng departamento ng RD, pagpigas sa gastos ng mga materyales. Ngayon kahit ang mahalagang bahagi ng quality inspection ay ipinagkakatiwala sa mga hindi mapagkakatiwala ang outsource na ito. Alam mo ba, kung ang rate ng may sira na chips natin ay hindi umaabot sa pamantayan, ang natitirang mga mamimili natin ay magkansela rin ng order. Tia, ang iyong pag-iisip ay masyadong luma at konserbatibo? Kung hindi dumaan sa kaunting panganib, paano magkakaroon ng malaking kita at pagbabalik? Kita. Ang iyong kita ay itinatag sa mga pagpapalpak na ito at pagbabawas ng sahod ng mga manggagawa, di ba? Ang itinuro sa iyo ni G-Fan dati, nakalimutan mo na ng lubusan. Huwag mong banggitin si G-Fan sa akin. Sinasabi ko sa'yo, kahit wala si G-Fan, kaya ko pa ring magawa ng mahusay. Hindi ba? Whale swallow, talagang mawawasak sa mga kamay ni Ruyan? General? Hoy, Guru Hoy. Pahintulutan mo akong muli. 3 beses ka nang nagbago ng galaw. At ngayon, ipinapahintulot mo pa rin. Ayoko na. Hindi na ako lalaro. Gura, kayo'y naglingkod sa Jingtun Jugong Jin ng napakatagal na panahon. Paano kaya hindi man lang bumaba ang antas ng inyong kakayahan sa chess? Iyan ay dahil wala kang naging pag-unlad. Jinongji. Isa pang laro, kaya na. Isa pang laro. Jinongji. Nakikiusap ako, iligtas ninyo ang Jingtun. 1 buwan pa lamang ang nakalipas. Ang Jingtun ay tuluyan ng nagulo. Kung magpapatuloy ito ng ganito, ang negosyong iniwan ng aking kapatid na babae ay talagang masusunog ng lubusan. Paano nangyari yun? Binigyan ko si Suruyan ng 3 payo. Kahit na siya ay umupo at magsaya sa tagumpay nang walang anumang nagawa. At nakita ko pang siwa lamang na nagpapanatili. Ang Jingtun ay hindi sana nahulog sa punto ng kalagayang sinasabi mo. Ang 3 payong sinabi mo, lahat iyon ay kanyang nilabag. Tuloy na ligas na tanga. Kahit na ang guro ay napakahigpit sa pagbabantay, hindi pa rin mapigilan ang kanyang paghahanap ng problema. Paano nangyari ito? Bakit ang performance ng kumpanya ay bumagsak ng kalahati kumpara noong nakaraang buwan? Alam mo bang bumagsak ng husto ang stocks ng kumpanya? Gaano kalaki ang epekto nito sa kumpanya?
Paumanhin? Kasalanan ni Jifan ang lahat dahil masyadong matatag ang mga natira niyang puwersa kahit na pinalitan natin ang kanyang mga core technical personnel. Ngunit ang kumpanya ngayon, umaasa pa rin sa kanyang research achievements para kumita. Tian, Ate Ruyan, bakit hindi tayo? Ano ang gusto mong sabihin? Ate Ruyan, bakit hindi tayo? Ipagbili ang core technology ng Jingtun. Nag-alok ng napakataas na presyo ang Tianjin Company. Kung may bebenta natin ito, tiyak na makakabalik ng malaking halaga ang kumpanya. Subalit, iyan ang pundasyon ng Jingtun. Kung ipagbibili natin ang core technology ni Japan, wala na tayong matitira. Ate Ruyan, nandito ako para sa iyo. Tutulungan kitang magtayo ng bagong technical system pagdating ng panahon. Hindi na tayo asa kay Jifan. Makipag-ugnayan sa mga tao ng Tianjin Company at hingin sa kanila ang pinakamataas na presyo. Jifan. Suruyan, bakit ka na parito? Kuya Jifan. Sa wakas ay nakauwi ka na. Ang tagal kitang hinintay. Kuya Jifan. Nais ko lang napasukuin kita. Bakit hindi mo na lang ako pagbigyan? Lasing ka na. Tumawag ka na at ipasundo ka ng driver. Jifan. Mas gugustuhin mo pang manirahan sa ganitong lugar kaysa bumalik sa aking piling. Ang lupit ng puso mo. Kuya Jifan. Noong araw na yon, pekeng kasal lang ang sa akin at siya Yue. Sinadya ko lang kitang galitin. Wala kaming kinuhang lisensya sa kasal. Iyan ay inyong gawain. Walang kinalaman sa akin. Jifan. Hindi ka ba nasisiyahan na manirahan sa ganitong lugar? Mamuhay ng ganitong pangkaraniwang buhay? Ayaw mo na bang bumalik sa aking tabi? Ako ay likas na kabilang sa karaniwan. Nararapat lamang na magbalik sa karaniwan. Umaasa pa rin na si Jesus sa hinaharap. Huwag na makulit pa. Salamat. Pagkakagulo. Sawari sa iyong paningin. Ako ay nakakagulo sa iyo? Jifan, huwag kang walang utang na loob. Sa susunod na buwan ang Huaguo ay magdaraos ng pinakamalaki sa buong mundo na bidding para sa pagtatayo ng information network. Ang Jingtun ay tiyak na mananalo. Sa oras na iyon, huwag kang umiiyak na babalik para makiusap sa akin. Kaya hiling ko kay Jisoo na matupad ang kanyang mga hangarin. Ginoong G, bakit ngayon ka lang umuwi? Presidente Liu, ikatlong beses na ito. Araw-araw ka nang naghihintay sa ibaba ng bahay ko. Hindi ka ba napapagod? Kung mailalagay kita sa ilalim ng aking kapangyarihan, hindi lang 3 beses. Kahit 300 beses pa. Maghihintay ako. Aray guro, ang babaeng iyon na si Suruyan, bakit naghihintay pa rin sa ibaba? Pasensya na. Hindi ba? Nakakaabala sa inyong dalawa? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Masama sa reputasyon ni Presidente Liu. Marunong ka naman mag-isip para sa iba. Pero, naisip mo bang sarili mong kalagayan? Ang payat na kamelyo ay mas malaki pa rin sa kabayo. Gaano man sabihin, ang Jingtun ang pangunahing pangkat ng teknolohiya sa bansa. Pinagbabawalan ka na nila sa buong industriya. Maliban sa amin sa Shuangjiang na nangangahas lumaban sa kanila. Walang tatanggap sa'yo. Tanggapin. Kailangan ko bang tanggapin ng iba?
Ang kalagayang ito ngayon, ang buhay na gusto ko. Ganito na ngayon. Ito ang buhay na gusto ko. Ang taong may talino tulad ninyo. Hindi dapat tumira sa ganitong lugar. Tuwing 4 na taon, bidding para sa konstruksyon ng information network ng Huaguo. Ay magsisimula na. Malugod kayong tinatanggap ng aming Frost Descent Shuangjiang anumang oras. Guro, sumunod na lang kayo kay President Liu. Yung babaeng si Suru yan ay kasalukuyang naghahanap sa lahat ng dako ng taong makakapagrepresenta sa Whale Swallow Jingtun para sumali. Kung sasali kayo sa kumpanya ni President Lia, masasampal ninyo ng malakas ang mukha niya noon. Hindi ba papayagan ng Whale Swallow Jingtun si Xia Yue na sumali? Aray, pagkatapos ng matinding pagbagsak ng presyo ng stock na ito, malamang alam na ng babaeng iyon na yung binatang si Xia Yue ay hindi kasing galing ng inaakala niya. Kaya hinanap niya si Senyor Roger. Gayunpaman, hinding-hindi ko hahayaan na pumayag si Senyor Roger. Kung ang Whale Swallow Jingtun ay matatalo ng Sky Support Tianqing sa bidding, ang construction ng information network ng Huaguo ay mapupunta sa mga dayuhan. Natatakot ako na magnakaw ng mga lihim ang mga bansang kaway. Guro, ang ibig ninyong sabihin ay na ang Whale Swallow Jingtun ay pawis at dugo pa rin namin ni President Su. Ayoko makita itong masira ng biglaan. Lalo na ayoko makita mga tao mula sa ibang bansa na nag-iisang nangingibabaw sa loob ng bansa. Payagan ninyo si Roger na pumayag. Professor, ang hirap talaga ninyong anyayahan. Noon, gustong anyayahan kayo para sumali sa bidding. Ayaw ninyong magpakita. Ayaw ko lang na ang impormasyon ng Hua Nation ay mahulog sa kamay ng ibang bansa. Bilang isang sino, ito ay lubos na responsibilidad. Tama nga. Ang Jington, ang pinakamalaking kumpanya ng teknolohiya sa Hua Nation. Kayo ang kumatawan sa amin sa bidding. Ito ang pinakamatalinong desisyon. Ate Ruyan, hindi ba't napagkasunduan na ako ang lalahok sa bidding? Bakit kailangang palitan ng tao? Xia Yue, ipakikilala kita. Ito si Professor Roger. Sa panahon ng bidding, tutulungan mo siya. Ate Ruyan, sa palagay ko, may kakayahan ako na pamunuan ang bidding na ito. Bukod dito, itong si Professor Roger ay sobrang lapit kay Grandmaster Chen. Sino ang nakakaalam kung ano ang kanilang masamang balak? Sino ang nakakaalam kung ano ang nasa isip nila? Ji, Su, hahayaan mo lang siyang magsalita sa akin ng ganyan. Xia Yue, bagamat ikaw ay henyo, kulang ka naman sa karanasan. Jingtun, hindi na maaaring makaranas muli ng pagkabigo. Tama ka, Ate Ruyan. Dahil mismong hindi na kayang tumanggap ng pagkabigo ang aming Jingtun ngayon. Kaya, kailangan nating gamitin ang pinakamahigpit na pamantayan sa paghingi kay Professor Roger. Tama ka. Professor, magagawa mo ang aming mga hinihingi, di ba? Hemp Ji Su, linawin mo. Ikaw ang paulit-ulit na nag-anyaya sa akin dito. Kung hindi lang dahil sa aking guro, H.M. Akala mo ba gusto kitang kausapin? Ano man ang mangyari, nagtatrabaho ka ngayon para sa Jingtun? Nagtatrabaho para sa aming Jisuruyan. Huwag kang magmalaki rito. Professor Roger, ako ang iyong boss. Mas mabuting maging mapagpakumbaba ka. Mas mabuting magpakumbaba ka. Kung hindi lang sabilin ng aking guro, hindi ko papansinin ang mga hamak na ito. Ginagawa ko lang ito para manalo ng bid ang Whale Swallow. Ang iba pa, bahala na. Ate Ruyan, tingnan mo. Nang tayo'y tumapang, agad siyang nanghina. Halatang halata, isa lang siyang papye na tigre. Gusto lang magpanggap. Tama ka. Noong una, si G-Fan sa mga teknikong iyon, laging mabait at magalang. Ngayon, naglakas loob na silang tapakan ako. Ipapakita ko sa kanila ang aking kakayahan. Ipapaalam ko sa kanila kung sino talaga ang kanilang boss. Sige. Mayna, Roger. Sa pagbibid na ito, ikaw ang magiging assistant ni tayo. Ako, ang maging assistant niya. Minamalit mo ba ang posisyon ng assistant?
Si Xia Yue ang punong ehekutibong opisyal at siya ang pangunahing teknikong tauhan ng grupo ng Whale Swallow. Isang biyaya ang maging katulong niya. Sino ba sa palagay niya siya? Si Jifan ba? Kung may talino siya gaya ni Jifan, wala akong reklamong magiging assistant niya. Ang tanong, karapat-dapat ba siya? Karapat-dapat ba siya? Ate Ruyan, Ayaw mo sa mabuti, sama-sama ka pa. Akala mo ba wala ka? Hindi ba mananalo ang Jingtun? matanda ka na. Sa edad mong ito, dapat mo nang pabayaan sa amin ang mga kabataan. Pagpapatulong ko sa iyo ay pagkilala sa iyo. Ting, tama na. Maglaro kayong dalawang tanga. Di ko na kayo sasamahan. Aalis ka? Professor Roger. Malaki ang binayad namin sa'yo. Akala mo ba? Kulang ako sa perang yon. Kung hindi lang. Ting, di ako makikisama sa mga tanga. Professor, Ate Ruyan, hayaan mo na siyang umalis. Nandito pa ako. pero ikaw lang. Madaig mo ba ang Tianqing Group? Ate Ruyan, di mo ako pinagkakatiwalaan? Hindi sa di ako naniniwala sa'yo. Pero ako kasi, Oh, sige Ate Ruyan. Maghintay ka lang. Kukunin ko para sa iyo ang pinakamalaking pagtender sa Huaguo. para makita ni Jifan na taksil. Mananalo pa rin tayo kahit wala siya? Guro, ngayon ko lang narinig. Kuya Lord Je, pinaalis siya ng batang yon. Si Luo Je, ang pinakamahinahon. Paano siya maaaring paalisin ng galit? Narinig ko sa kanya. Sina Suruyan at Xia Yue, magkasabay silang ng asar. Ininsulto at sinupil siya. Hinayaan pa siyang maging assistant ni Xia Yue. Ay. Si Xia Yue, malakas lang sa labas, mahina sa loob. Hindi niya matatalo ang Tianqing Group. Kung wala si Luo Jie, tiyak na matatalo ang Jingtun. Yung tatlong payo ninyo kay Suruyan, wala siyang sinunod kahit isa. Lahat ay sinalungat niya. Ngayon, pinaalis pa niya si Kuya Luo Je. Sa tingin ko, ang Jingtun na ito, malapit nang malugi. Malapit na ang bidding ni Ginoong Ji. Ayaw niyo talagang sumali sa amin? Ginoong Ji, Bayaneng Liu, ikalawampung beses na ito sa buwang ito. Hindi ka pa rin matitigil? Ginoong Ji, kung matatalo ko kayo, pumayag kayo sa akin, ano sa palagay ninyo? Alam mong hindi ka mananalo. Bakit mo pa gagawin yun? Okay lang kung matalo ang Jingtun. Pero hahayaan mo bang makitang ang pinakamahalagang proyekto ng Huaguo ay mapunta sa kamay ng mga banyagang kumpanya? Tama kayo. Hindi ako mananalo. Pero kung sino ang matatalo at mananalo, kayo lang ang makakapagdesisyon. Ngayon ay ang ginanap tuwing ika-4 na taon ng Huaguo. Palisahan sa pagbubid para sa pagtatayo ng network ng impormasyon. Naniniwala ang mga taong nasa industriya na alam nila ito ay isang makapagbabago ng balangkas ng bagong teknolohiya ng mundo. Ako ang kinatawan ng Tianqing Group na kumakatawan sa kumpanya upang dumalaw sa pagpupulong ng bidding. Mga ginang at gino, ako si Xia Yue ang punong ehekutibong opisyal ng Jingtun. At sa parehong oras, ako rin ang kinatawan ng Jingtun na sumasali sa paligsahan at pangunahing tauhan ng pagpapaunlad. Ang taong katabi ko ay ang bantog na si Suruyan, si Presidente Su. Ang kanyang ina na si Su Anzi, ang nagtatag ng Jingtun Group. Ang taong ito, Frost Descent Collection. Ang taong ito ay talagang walang modo. Bakit nagpalit ng tao ang Jingtun? Hindi ba iyon si Jifan dati? Narinig ko na tinanggal siya ni Suruyan. Tingnan natin tong bagong dating na si Xia Yue, kung ano ang kanyang antas. Ngayon ang bidding meeting, opisyal nang magsisimula. Mga ginang at ginoo, ito ang aming kumpanya, pinakabagong modelo ng quantum computing at ito rin ay aking sariling likha. Pinangalanan ko itong Poseidon AI. Kaya nitong lutasin ang 10 pinakamahirap na problema sa matematika sa mundo ngayon.
At ang kawastuhan nito ay umaabot sa 100%. Grupo ng Lalamon Balena. Sister Ruyan, Wala na bang tao sa Lalamon Balena? Ang antas ng pagkalkulang ito ay kahiyahiyang ipakita pa. Ito ay malisyosong paninira. Bilang kalaban, dapat magpakita ng mas mataas na antas ng kompetisyon. Hindi walang batayang panlalait. Ting-ting. Ang galing nito, pwede ito. Mas magaling ito kaysa kanina grupo ng pagbebenta ng bahay na walang pagkakaisa hindi. Mas malakas pa rin ang grupo ng langit na sumasaklaw. Nakita ninyong lahat. Ito ang tunay na teknolohiya. Ito, grupo ng Lalamon Balena. Bakit napakalaki ng agwat ng aming kakayahan? Hindi nga. Ganito na lang ba ang kakayahan ng Jingtun ngayon? Hindi ba't sinabi na kumuha kayo ng mas magaling pa kay Jifan? Na batang henyo? SSS ganyan lang? paumanhin? Iyon. Hindi ko kasi naunawaan ng maayos ang pangunahing pangangailangan. Bigyan niyo pa ako ng konting oras. Ako'y talagang kaya. Ang iyong kakayahan ay hindi umabot sa pamantayan ng tender na ito. Ikinalulungkot ko. Talunan na pala tayo? Ang bilis naman ng pagkatalo. Mukhang ang Jingtun ay talagang magwawakas na. Kahit na ilabas lang. Ang mga naunang resulta ng pananaliksik ni Jifan, madali sanang manalo. Talagang hindi ko maintindihan kung ano ang iniisip ni Boss Xiaosu. Isang pagkakamali lang ito, grupo. Bigyan niyo pa kami ng isang pagkakataon. Dali, ilabas na ang mga naunang resulta ng pananaliksik ni Jifan. Maari pa tayong manalo? Ate Ruyan, hindi ba't napagkasunduan noon na ipagbibili ang core technology ni Jifan? Ako ang nag-utos sa iyo na ipagbili, ngunit ang ipinagbili ko ay karapatang gamitin lamang. Ngunit ang pangunahing teknolohiya, nasa akin pa rin, hindi ba? Sister Ruyan, kung karapatang gamitin lang ang ipagbibili, sino ang magbabayad ng napakataas na presyong ito at saka pa? Hindi ba ikaw ang pumirma noon? Ting Ump. Hemp. Manager Sue, hindi mo ba gustong gamitin ang teknolohiyang naiwan dati ni Jifan para baligtarin ang pagkatalo at manalo? Huwag mong kalimutan na ipinagbili mo na ito sa aming Tianqing Group. Kung gustong gamitin ng Whale Swallowing Group, anumang kaugnay na teknolohiya, kailangan nilang magbayad sa amin. Ano ang sinasabi mo? Magbabayad pa? Ang pangunahing teknolohiyang iyon ay sa liga ng whale swallowing. Ngayon ay naging sa inyo na? Paano nangyari ito? Wala na bang talagang sinuman ang makapalit sa pwesto ni Jifan? Ate Ruyan, Lahat ay dahil sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, paano naging ganito ang kumpanya? Kahit ang kay Kuya Jifan, isang daliri ay hindi mo maikukumpara. Noon, paano ako naniwala sa isang walang kuwentang tulad mo? Ate Ruyan, nung ako ay kapaki-pakinabang, inangat mo ako hanggang langit. Ngayon na ako'y walang silbi, tinataboy mo na ako. Ganun ba? Hindi ba labis ka na? Sa kasal, pinahiya ka ni Jifan. Sino ang tumulong sa iyo upang malutas iyon? Nalimutan mo na ba? Kung hindi dahil sa iyo, ako at si Kuya Jifan, matagal na sanang naging mag-asawa. Saan ka naman napadpad para makialam? Kung alam ko lang na ganun kalala ang Jingtun, hindi na namin kailangang maging masyadong seryoso sa pagharap sa bidding conference na ito. Parang bagay na sigurado na. Tagapagsalita, direktang ipahayag ang resulta ng pagbibid. Ang proyektong ito ay tiyak na sa aming Tianqing Group. Ang proyektong ito may kinalaman sa seguridad ng impormasyon ng buong bansa. Kung ibang bansa ang manalo sa bid, ang privacy niting lahat ay malalantad. Ay, hindi ba't ito ay katumbas ng pagsira sa sariling protective net ng Tsina? Lubos na nailantad sa Paningin NJ Tianqing Group. Hindi inaasahan. Dati ay nagsilbi bilang Jingtun, ang unang hadlang ng Tsina. Ngayon ay binibigay ang armas ng personal sa mga kamay ng kaaway. Teka! Hindi pa tapos ang bidding conference. Ang aming Shuangjiang Group ay sasali rin. Ang aming grupo Shuangjiang ay lalahok din. Kuya Jifan, nandito ka na. Alam kong hindi mo ako pababayaan. Ako ay naririto upang kumatawan sa Shuangjiang.
upang dumalo sa kasalukuyang bidding. Mangyaring igalang ninyo ang inyong sarili. Kuya Jifan, huwag kang ganito. Huwag mo akong parusahan ng ganito. Jifan, sumali ka na sa grupo Shuangjiang? Noong una, ang aming hepe, laging gustong kunin ka ng may mataas na sahod. Sayang, hindi ka naman sumang-ayon. Shuangjiang ay isang domestically wholly owned subsidiary. Samantalang ang Tianqing ay purong dayuhang kapital. Hindi ako maaaring sumali sa Tianqing. Palang, maraming kumpanya ang laging gustong kunin ka. Kuya Jifan, ako mismo ang nagtulak sa iyo palayo. Jifan, ang iyong teknolohiya, naibenta na sa aming Tianqing Group. Kailangan pa rin pasalamatan ng iyong dating boss. Hindi ako naniniwala. Makakapaglabas ka pa ba? Mas mataas na antas na resulta ng pananaliksik. Shuangjiang Group. Gumagamit ng pinakabagong pananaliksik, cloud computing at edge computing, nakatuon sa matematikal na pag-iisip. Maaaring makamit ang pinakamataas na antas. Pagpoproseso sa cloud. Ito ang tunay na quantum computing. Kung ihahambing, ang pag-compute ni Xiaoyue kanina, parang pang bata lang ito. Kailangan pa rin si Jifan. Ang ganitong uri sa larangan ng agham, taong parang Diyos. Nakapagtatakang napapasailalim sa isang maliit na kumpanya ng teknolohiya ang pagtanggal. Ang utak ni Suruyan, medyo kawili-wili din. Paano ito nangyari? Ang makakatalo kay Jifan. Ay si Jifan lang ba? Makagawa sa loob ng napakaikling panahon. Gumawa ng nakakapantay. Sa kalkulasyong nagpasigla muli sa Jington noon. Ang ganyang operasyong parang Diyos. Si Jifan lang ang makakagawa nito. Sa bidding ng Huago ngayon, kami ay nagpasyang piliin ang pangkat ni Jifan mula sa Frostfall Group. Mabuti. Salamat kay Jifan. Iligtas ang aming Huago. Seguridad ng impormasyon sa network. Sa antas ng kakayahan ng Jington, talo man sa dayuhang kumpanya ay tatanggapin pa. Nararapat pang tuyain. Kuya Jifan, nagkamali ako sa iyo. Alam kong nagkamali ako. Sapat na sa iyo yung gwapong lalaki mo? Ngayon pala humihingi ng tawad. Hindi ba't medyo huli na? Ngayon ka palang humihingi ng tawad. Hindi ba't huli na to? Liu Zhishuang, kausap ko si Kuya Jifan. Wala kang karapatang makisali dito. Ikaw ay wala lang. Isang oportunistang nagsasamantala sa butas. Kaya dapat kitang pasalamatan. Dahil binigyan mo ako ng napakalaking butas na pagsamantalahan. Suruyan, hawak mong tamang panahon, lokasyon at suporta ng tao. May connection ka sa nanay mo. At may talento kang tulad ni Jifan. Kaya mo rin pamunuan ng Jington sa puntong ito. Talagang kahanga-hanga. Su. Pakidaan po. Kuya Jifan, alam kong nagkamali ako. Patawarin mo na ako sa huling pagkakataon. Binibining Su, hindi mo naintindihan. Hindi kita kailanman inisip ng may galit. Sa pagitan natin, walang anumang relasyon. Jifan, kahit hindi ka makisama sa akin, hindi ka rin dapat makisama kay Liu Zhishuang. Siya ang mortal na kaaway ng Jington. Suruyan, huwag mong kakalimutan. Sino ang nagpalis kay Jifan sa Jington noon? Ikaw mismo ang nagtanggal kay Jifan sa Jington. Ngayon ay gagamitin mo pa ang Jington para ipilit siya. Kuya Jifan, alam ko nagkamali ako. Hindi ko dapat nakinig sa taong iyon na si Xiaoyue. Ate Ruyan? Ate Ruyan, bumangon ka na? Ayos ka lang ba? Huwag mo akong hawakan, umalis ka. Ate Ruyan, ikaw. Dahil lahat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi aalis si Jifan sa kumpanya. Talagang wala kang silbi. Bakit mo sinabing batang henyo ka? Hindi ka katumbas ng isang daliri ni Jifan.
Ate Ruyan ako. Umalis ka sa harap ko. Henyong binata pa daw. Ace, umuwi na tayo. Ate Ruyan, galit ka pa rin ba? Walang kwenta? Ikaw ang sumira sa Jingtun. Ipinahiya mo ako. Nangahas ka pang manakit. Matagal na kitang gustong saktan. Oh, ako ay walang kwenta. Ano ka naman? Sinabi mo nga, ikaw ang taong ito sa Jingtun Group na may lubos na kapangyarihan. Si Jifan, ikaw ang pumalayas sa kanya. Ang kanyang core technology, ikaw rin ang nagbenta. Ngayon, ipinasa mo lahat ng ito sa akin? Wala ka bang hiya? Ako pa maniniwala sa taong katulad mo. Siya Yue, ang pinagsisisihan ko sa buhay. Ay ang kunin sa kumpanya ang taong katulad mo. Aakusisyon ng Tianqing ang Jingtun. Miss Su, pakiusap, bago ang susunod na buwan, ayusin ang mga shares. Ipapadala ko ang mga tauhan ko para tanggapin ang Jingtun. Pagkakamit ng Jingtun, sino ang nagbigay sa iyo ng tapang? Noong una pa lang nang pumayag kang ang core technology ni Jifan ay may benta sa Tianqing Company. Sumang-ayon na sila. Basta't magbangkarote ang Jingtun. Kukunin nila ang Jingtun. At ako ang gagawing bagong presidente. Ikaw pala ang nakipagsabuatan sa mga taga-Tianqing upang wasakin ang Jingtun. Ikaw ang kasuklam-suklam na taksil. Sa totoo lang, una pa man gusto ko sanang maglingkod sa'yo. Pero sa mga mata mo, si Jifan lang ang nakikita. Kaya wala na akong choice kundi tumahak ng ibang landas. Bitawan mo ako. Mamatay man ako, ay hindi ko ibibigay ang Jingtun sa mga kamay mong ito. Wala ka nang magagawa rito. Ngayon, ang core technology ng Jingtun ay wala na. Mabubuwis ito sa bangkarote. Ako na ang magiging bagong presidente. Kung magmamakaawa ka ngayon sa akin, baka bigyan pa kita ng pwestong sekretarya. Walang kwenta. Mamatay man ako, hindi ako papayag. Hindi mababangkarote ang Jingtun. Kalimutan mo na yung balak mong yan. Pia, bakit ka na parito? Ang ipinamana sa iyo ng iyong ina ay malapit ng masayang lahat sa iyo. Isang tiyang walang tunay na kapangyarihan? Akala mo ba mapipigilan mo ako? Kahit gaano kahina ang Jingtun, hindi ito magiging madaling makuha mo. Kuya Jifan, alam kong hindi mo ako pababayaan. Ayaw ko lang masaksihan ang pinagsamang pagsisikap ko at ng iyong ina na mapunta sa kamay ng taong tulad ni Xia Yue. Wala itong kinalaman sa'yo. Itigil niyo ang masasamang balak ninyo. Hindi mababang karote ang Jingtun. Jinong Ji, ang aming Tianqing Group ay laging nagpakita ng paggalang sa inyo. Ngunit ang aming pagsakop na ito ay isang lehitimo at legal na hakbang. Umaasa kami na hindi ninyo kami pahihirapan. Maaari ninyong sakupin ang Jingtun. Ngunit ang pangunahing teknolohiyang binili ninyo noon, kayang-kaya kong gawin itong basura sa isang iglap kumpara sa malaking halagang ginastos ninyo noon. Ang Jingtun ngayon, hindi dapat ninyo ako kaawain dahil dito. Ito, Paano ka nag-aatubili? Nagkasundo na tayo. Basta't matutulungan kitang makuha. Ang pangunahing teknolohiya ni Jifan ay papayag kang gawin akong presidente. wala ka ng halaga sa akin. Anong karapatan mo para makipagnegosasyon sa akin? Ako. Jinong Ji, Naiintindihan ko ang ibig ninyo sabihin. ihuulat ko ng tapat sa itaas. Ayaw din ng aming Tianqing na maging kaaway ang Jingtun.
Umaasa rin kami na hindi ninyo pahihirapan ang Tianqing. Ikaw isinusuka ninyo ako pagkatapos gamitin. Hindi ako sang-ayon. Nangako kayo sa akin. Dapat may diwa ng kontrata kayo. Isang taksil na balimbing. Makakapagsalita ka pa tungkol sa diwa ng kontrata. Para sa Tianqing. Ikaw at si Jifan, alin ang mas mahalaga? Ikaw at si Jifan, alin ang mas mahalaga? Ikaw at si Jifan, alin ang mas mahalaga? Halatang halata. Ginoong Ji, alis na po muna ako. Hay! Kuya Jifan, ikaw ang nagligtas sa Jingtun ngayon. Alam kong nagkamali ako. Mula ngayon magiging mabuting tagapagpasya ako. Hindi na kita gaganyanin pa. Nagkakamali ka. Sinabi ko na ayoko lang makita ang pinagsamang pagsisikap ko at ng ina mo na mawawala lang ng walang kabuluhan. Mula ngayon, wala ka nang kinalaman sa Jingtun. Ang pinuno ng Jingtun, ipapasok ko kay Sushue. Ano? Ibabigay mo ang kumpanya sa tiyahin ko. Ipinamana sa akin ng nanay ko ang kumpanya. Jifan, anong karapatan mo? Karapatan? Dahil kung wala ako, masisilo ng ibang bansa ang Jingtun. Nakalimutan mo ba nung nasa huling hininga ang nanay ko? Ang kanyang ipinagbilin sa'yo, sinabi niyang alagaan mo ako ng mabuti. Ruyan, lumabas ka muna. Jifan. Maaga namatay ang ama ni Ruyan. Mag-isa ko siyang pinalaki. Sa unang hati ng buhay, abala ako sa trabaho. Pinabayaan ang kanyang edukasyon. Matigas talaga ang ulo niya. Hindi marunong makiramay. Kung sakaling magkamali talaga siya sa hinaharap at masasayang ang 3 pagkakataon. Palitan na siya ni Akshue. Sige. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Mabuting kapatid ko si Ashu. Dahil sa Jingtun, hindi pa siya nag-aasawa. Jifan, naniniwala ako sa iyo. Kaya mong dalhin ang Jingtun sa tuktok ng teknolohiya sa Huaguo. Ang pagpasa ng posisyon mo kay Sushue ay ang kagustuhan ng ina mo. Su, Ruyan, talagang lubusan kang nakakadismaya? Si Ruyan, talagang nakakabigo ka ng lubusan. Ruyan, alam mo ba? Si Shire, na lubos mong pinagkakatiwalaan, ay minsan nang nagbalak patayin si Jifan. Hindi ko alam. Bakit hindi ninyo sinabi sa akin? Dahil alam ko na hindi ka maniniwala. Paalam. Shayue, dahil sa iyo lahat ito. Dahil sa iyo lahat, ako'y dapat mamatay, ikaw rin. Kuya Jifan, hindi ko dapat pinagdudahan ka. Alam kong nagkamali ako. Ako ang dapat umalis. Hindi dapat ikaw. Su Ruyan, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Mamatay ka na. Wag. Tita. Hindi na nailigtas si Shayue. Kung maililigtas sana, baka ka pa mababawasan ng ilang taon sa sentensya. Bakit ikaw lang ang dumating?
Nasaan si Kuya Jifan? Ayaw pa rin niya akong makita. Ruyan, ginawa na ni Jifan ang lahat para sa iyo. Magmuni-muni ka ng mabuti. Paglabas mo sa bilangguan. Ako, kung talagang ayaw na sa akin ni Kuya Jifan? Bakit pa niya ako iniahon? Dahil ikaw lang ang anak ng ate ko. Ruyan, makinig ka sa tita. Magbagong buhay kang mabuti. Pangangalagaan ko ng maayos ang lunok. Tungkol naman kay Jifan. Tita, sabihin mo kay Kuya Jifan. Gagamitin ko ang buhay kong ito para tubusin ang kasalanan hanggang siya'y magpatawad sa akin. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, bakit pa kasi ginawa noon? Pinagsabihan na kita noon. Huwag mong lubusang saktan si Jifan. Pero ikaw mismo ang ayaw makinig. Talagang hindi mo na siya muling makikita. Baka ito na ang huling pagkakataon. Tapos na ang aking misyon. Mula ngayon, asa na lang sa kanyang kapalaran. Hindi ko inakala na ang ate ko pala ay may malayong pangitain. Nauna niyang nahulaan na balang araw ay magkakamali si Ruyan. Jifan, alam kong hindi dito nakatuon ang iyong hangarin. Ngunit kung kailangan mo, laging bukas ang Jingtun para sa iyo. Marahil. Hindi na dapat ako pumasok sa mundo ito. Isang malaking suliranin pa lang ang nalutas. Gulo na. At agawan ang nangyari. Kung lalabas ang lahat ng kakayahan ko, baka mas malaking kaguluhan pa ang maging bunga. Hindi na ako babalik sa Jingtun. Subalit, kung may kailangan ka man sa hinaharap, magsabi ka lang sa akin anumang oras. Sige. Ano ba ang balak mo ngayon? Sa galing mong taglay, hindi ka dapat mag-alala kung saan ka pupunta. Kumain, uminom, kung saan ako abutin. Doon na. Ang dakilang pagtatago ay nasa lungsod. Ang maliit na pagtatago ay nasa kabukiran. Mas gusto ko pa rin ang payak at makamundong buhay na to. Aalis na ako. Oh, mate? Hindi pwede, hindi pwede. Gusto kong bawiin ang galaw. Sa bawat beses ikaw bumabawi ng galaw, may pagkakataon ka bang hindi mandaya. Araw-araw akong pumupunta para makipaglaro sa'yo. Nakalampas na ng daang beses ang ating laban. Kahit isang beses ay hindi mo ako pinagtatagumpay. Hindi pwede. Ganito ba ang ayaw mong paalisin ako? Bawat laban ikay nananalo ng husto? Ikaw naman ay dapat maging mahinahon. Nabanggit ko na. Kapag nagtagumpay ka, sasang-ayon ako sa'yo. Natalo ka na ng daang beses. Nais mo pa rin ng premyo. Kung gayon ay bigyan mo ako ng pagkakataon. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Kaysa mandaya, mas mabuting maglaro ng panibagong laban. Sige, laro tayo. Huwag kang mag-alala. Kung hindi kita matalo, araw-araw akong babalik. Kakaditim ka hanggang sa mabuisit ka. Mate. Naku, bakit ako natalo muli? Wala tayong magagawa. Ito ang tunay na kakayahan. Hindi pwede isa pang laban. Hoy, bakit mo kinukuha ang piyesa ko? Tinatapos na ako. Ano ang darating sa akin? Halika, ganito na lang tayo maglaro. Hoy, hindi pwede. Huwag mong agawin. Ibigay mo sa akin, ibigay mo. Ibigay mo sa akin. Naku, ibigay mo na sa akin. Hindi pwede. Hindi pwede.